What is up guys? Salabayan ng bata nyo at nagbabalik tayo para sa panibagong video reaction. At ngayon nga, eto na yung may nagre-request sa inyo na bigyan ko daw ng reaction. Yung break it down, yung battle rap part naman, no? Kung ano yung reaction ni Pablo doon sa napapanood niyang battle rap kasama si Looney Ina, no? So, sa break it down. So, eto na yon, no? So, yung first part nito, yung interview ni Looney kay Pablo, naandyan sa nasa channel ko, no? Hanapin nyo na lang sa mga playlist na andun yun. So, eto na yung second part nun, ha? Yung reaction ni Pablo, o yung panonood ni Pablo ng battle rap. So, yun, syempre, wag na nating patagalin pa kung ayun ng maraming post, ano, so i-break it down din natin to, kung sakali, no? So, yun, Looney with Pablo sa may battle rap part na, no? So, syempre, wag natin patagalin pa, let's go! So, mga try eh. Sige, pag ano, may battle ako, sabihan mo lang ako, doon tayo. Tawagin kita, itatag kita na. Ikaw naman dito sa second round. Naku po! Okay, itong battle na to ay laban ni Mot tsaka ni Sayad. Simulan na ba natin? Sige. Let's do it. Shoutout ulit syempre sa lahat ng mga kasama natin dito. At nanalo ng coin toss. Nanalo ng coin toss si Sayad. Pinili niyang mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 14, Day 2. Sayad. Ahon 14. Ongoing pa to. Ongoing pa to. Alin? Itong tournament meet. Hindi, ano na to eh. Ano pa to? 2 years ago pa yata to. Ahon 14. Hindi, 1 year ago. Ahon 14. Kasi nung last December, Ahon 15 eh. So baka 2023, mga ganun. Yung kusang lumapit, ako'y napiling kain sa... Siya yung kusang lumapit, ako'y napiling kain sayo. Sa pag-aakalang laman tiyan lang ang habol ko sa pangangaso. Keso kung ako lang din ay tiyakligtas yung inaalagaan niyang estado, ngayon malalaman mong may mga bagay na mas masakit pa sa pagkatalo. Paano mula? Yun yung magaling kay Sayad, no? Nasasabi niya in a poetic way yung mga simple lang na, oh, sige, undefeated ka, pero pero may mga bagay na worse than that na yung kung yan ang kinakatakot mo at kung yun lang yung habol mo dito, iba yung paparamdam ko sa'yo. Tas yung inaalagaan niyang estado, ngayon malalaman mong may mga bagay na mas masakit pa sa pagkatalo. Paano mula nung kampyonato? Tanging takot yung nahubog. Humusay sa pag-iwas kahit hindi siya nasusunog. Lalo nung nagbanta naman, tutuhog yung tagapalo na may saltek. Malamang Sa mga hindi nakakaalam, itong si Mot is undefeated to sa flip top. Sa mga hindi nakakaalam, undefeated. Naging isa buhay champ na rin to. So, yeah. Kaya si Mot yung, during this time, si Mot yung pinakamainit. hindi ito nakatulog nung nagkapanalo si Bagsek. Kilala mo ba yun Nung si Bagsek? Yuni nagkashay. Yung ano, rapper na walang panalo. Siya yung unang panalo niya yata, isa lang, kay Charisma. So, nung time na to, wala pang panalo yung rapper na yun. Parang sinasabi niya na threatened si Mot. Ganun siya. Dahil na, kumbaga, naunang nagkaroon ng panalo kaysa, kumbaga, in an ironic way, parang ginagawa niyang bad yung ano na yun, angle na yun, para kay Mot. Yung tagapalo na may Sige, saltek. may sabihin ka ba? Malamang hindi. Pause mo lang ha pag ano. Nagkapanalo si Bagsek. Pablo na, Nung si natutuwa siya. Yuni nagkashay. Na-focus siya, siguro dahil Sa ahon din nagkaalin balakid. focus si Pablo kasi nga syempre, hilig niya din talaga. Mumustli kasi yung battle rap kasi talaga, written poems din siya eh. Medyo harsh nga lang yung wordings mo doon. Jordan yung tip si Mark Andrade. Anong connect, anong detalye? Ba't yung mensahe paikot? Sino bang may ayaw makakitang magkasayad to si Mot? Magkasayad to si Mot, si Sayad, which is yung kalaban niya yung Sayad. Which is nangyayari nga, nagkaroon na yung Sayad versus Mot. Pero syempre yung Sayad, yung tililing.
Kitang-kita mo yung tawa ni Pablo. Paano No? undefeated Mayweather? Ang people's champ si Manny. Win streak 12-0. Sumasaktong Ronda Rousey. Na mula UFC, nag-wrestling at tumitesting ito dahil mula flip-top next year, kumasa pangil sa pangil. Sagpangan na! Sa mga hindi nakakaalam, yung pangil sa pangil is another rap battle league din yon, yung pangil sa pangil, which I think never din natalo doon si Mot. Tuloy-tuloy, which is si Mot din yung nanalong champion sa pangil sa pangil. So, ayun yung history. Hindi naman masama yun pero masyado atang alanganin partisipasyon mo sa torneo. Kung ang tinanggap kong misyon, ilagay ka sa museo, tamang ulo na sa bote, katabi mga tropeyo, ito! Ang galing nun. Ang galing ng imagery nun, bro. Oo. Mahilig din ako sa ganun. Sa imagery, no? Oo, Yung imagery. mga, ano yun, mga Agree. Marami akong nakita mga imagery din na ginawa ni Pablo. Yung especially doon sa ayun sa La Luna. Ang ganda ng pagka-imagery din doon. pag-isip ka ng senaryo no, sa utak mo, parang nagpe-paint ng pictures, no? Kumbaga parang hindi lang siya basta linya na madidinig mo. Parang naging actual siya sa harapan mo kapag Totoo. nadidinig mo yung mga sinasabi. Tsaka hindi siya naka-anchor lang sa mga double meaning, sa mga rhymes. Yun nga, Direkta. poetry. Para na siyang yung sinabi ni GL na pag-usapan din namin na, di ba, pag poems, usually may rhyme. Oo. Pero pag yung poems na favors, hindi siya, di ba, yung medyo detalye ng words at yung feeling, yung ini-invoke ng mga image yung habol. So yun yung rin ni Sayad Strength. Style niya. Strength niya rin yun. Partisipasyon mo sa torneo. Kung ang tinanggap kong misyon, ilagay ka sa museo, tamang ulo na sa bote, katabi mga Torneo, museo, tropeyo, trofeo. ito! Pero yung trofeo yung sinasabi dito ni Sayad is yun nga, yung pukot yung ulo, which is makikita mo madalas sa mga museo, yung mga ulo ng mga tao, yung mga nasa history. Ito yung sinasabi mo. Ito yung mukha ng ambisyon na natupad ng mabilis. Eksperto mang dumi at biyasa mang pagmalinis. Pang-exhibition ang teksto ay isang kwentong palihis. Talagang madali matangay ng hangin. Pagpakpak mo manipis. Pinataba ka, binihisan, pinatikas yung imahe, tapos basta-basta nagpapadala sa mga sulsol at sabi-sabi, isang tukmol na nagnanais, maging dope na parang Shanti, isipin nyo, isa buhay champion. Dinis si Haring Manggi! Shanty Naging issue Dope kasi yung yan sa XB. Haring Manggi. No, Haring nadinis ni Manggi. Mot si Haring Manggi dati. Tapos si Haring Manggi, dating young god, na kasama ni Shanty Dope din. So kaya niya kinonect. Taga ka rin, di ba? Taga Cavite ka rin, di ba? Parang baka magkaano rin kayo. Yot, magka-probinsya kami ni Cavite. Laking din ako, high school. Nag-graduate ako ng high school sa Cavite. GMA Cavite. Ni Mot, no? Magkalugar? Dasma ata siya. Dasma siya. Saan ka ba? Magkatabi. Imus. 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 Dasma, Imus. Ang Imus ba? Imus. Ano yun? Parang bukana ng Cavite. GMA, tama ba? GMA, Dasma, Imus. Yun. Magkakaano. Bacoor, Imus, Dasma. Oo, kasi Kung galing ka naman Maynila, Bacoor naman ang mauuna. Bacoor, Imus, Dasma. mukha na. Mall na nagnanais, maging dope na parang Shanti, isipin nyo, isa buhay champion. Dinis si Haring Manggi! Parang bumaba siya ng level. Gago ka batang ina ka, ganun ka kadaling itulak? Nasikmura Siya nga pala disclaimer na posibleng may mga mura dito. So, kung yung mga hindi masyadong hindi kayang i-tolerate yung mga words, no? So, yun. mong pagsalitaan Mga ng curse masama words. yung rason kung ba't ginawa ng Diyos si Tupac. Alam mo ba yun? Reference yun dahil si Manggi nag-live siya dati na parang
si Tupac ang ano ko, si Tupac ang idol ko, parang sinasabi. Hindi ko alam paano, ano yung exact word, pero parang sinabi niya na parang kuya niya yata yun, or ano, parang role model niya. Gago ka ba? Tang ina ka, ganun ka kadaling itulak? Nasikmura mong pagsalitaan ng Tulak, masama yung Tupac. rason kung ba't ginawa ng Diyos si Tupac? Iba yung sarcasm din talaga, no? Mas, Ang punto kung napapasayaw ka ng kantsaw, gago wala ka ng salba. Kaya pala may biyak ka sa noo. Laglaga ng barya. Solid yung linya. short and sweet. Diba? Yung linya talaga ni Sayad, ano talaga yung, may imagine mo lahat ng May-imagine sinasabi mo. niya. Very, Tsaka ano, dahil pure Tagalog, nasa-set niya yung mood na seryoso. Kasi pag English, di ba? Halimbawa, isipin mo si Syed, biglang magbabanggit ng ano, English words. "Wanna cut your head off!" Biglang may gano'n, di ba? Parang magiging Totoo. nagiging less serious siya eh. Pero dahil gumagamit siya ng tropeyo, mga pugot na ulo nasa museo, parang Oo. Parang yung ano ko doon, yung pagkakaintindi ko doon. Alam mo yung pag may movie, pinapatindi ng scoring. Totoo. Yung pag Yeah. nakakatakot. Yung feeling, Yung feeling, di ba? Kumbaga, kung wala yung scoring, hindi yun yung mararamdaman mo. So, sa kanya, through words, dinadala ka niya dun sa mga salita niya para maging seryoso yung vibe. Tapos, sasamahan mo pa ng mabigat ng mga salita. mga imagery, di ba? Pati yung delivery niya eh. Rah! Parang Malalim. pa ano. Nakakatakot. Pero ganyan ba talaga siya sa personal? Hindi, ano siya, soft spoken yan, si Sayad. Tsaka sobrang humble na tao. Actually, mga battle rapper, ano eh, kumbaga, Front nila yung... front lang din. Kung ano yung nasa stage, usually hindi ganun sila sa personal, iba talaga. Sobrang layo. Ako ngayon, ito, ngingiti-ngiti ako, pero pag nasa stage ako, kakainin ko yung mukha mo talaga. Ganun yung ano ko eh. Parang, ganun din. Si Sayad. Performance talaga siya. Performance talaga siya na, ano eh, yun nga, sabi nila, most extreme form ng performance art yung battle rap kasi anything goes, di ba? Tapos, kahit ano pwede mo sabihin, kahit ano pwede sabihin sa'yo, ikaw magsusulat, ikaw magdidirect, ikaw yung... Yeah, that is why kung hindi, yung marami ang hindi nakaka-appreciate din ng battle rap, kahit dahil nga sa kung ano yung gustong sabihin ng mga MC. So, mura, kabastusan, yun yung talagang nagiging hindrance para maging mainstream ang battle rap. yung artista, ikaw lahat. So parang ano rin siya, teatro na, kakaibang teatro na extreme form ng teatro. Kasi tagal mo siyang papracticein eh, like 1 month to 3 months, tapos ipe-perform mo lang siya in what, like 15 minutes? Gano'ng katagal yung talagang pinapractice siya lang months? Pag pag tournament, usually ang preparation nila is 3 months. Iba rin kasi yung pressure eh, kahit nasabihin mo sa ulo mo na, kapag binatuhan ka na ng linya ng kalaban mo, may effect din yun eh. Kumbaga, parang pwede kang madiskarel. Na Tapos parang makakalimutan mo na parang, ay, nabanggit niya yun, dapat babanggitin ko ah. May epekto yun eh, kaya dapat, hindi dapat rigid yung structure ng verses mo eh. Dapat may space ka doon para sa Ba't on the sa'yo? spot. Na hindi ka pupunta doon ng 100% na robotic yung pagkaka-memorize mo sa verses mo. Dapat anytime pwede mong hugutin yung mga freestyle mo, anytime pwede ka Yeah, karamihan din kasi sa mga MC, especially pag nagkakaroon na sila ng stutter yung pautal-utal na, tapos parang nakakalimutan nila yung mga susunod nilang linya. Dapat tama si Looney na dapat maging handa ka rin sa posibleng hugutin mong freestyle kung sakali. No? So, kasi hindi talaga may iwasan, makakalimutan mo yung linya mo sa round na yan. ng scenario B, scenario C. Kasi minsan, yung mga ine-expect mo, iba yung mangyayari. Pag nag-stick ka dun sa guns mo na, ito yung round 1 ko, wala na, nasabi na niya. Lalo na pag natalo ka sa coin toss. Yes, totoo yan. Kaya, feeling ko talaga, dapat, for me, personally, naghahanda talaga ako ng iba't ibang klase ng parachute. Pag hindi pwedeng isa lang yung approach mo eh.
Tsaka yung nakakabilib yung mga rebuttals. Yung parang On the spot. on the no? spot. Yeah. Maganda Na rin talaga. isisiksik mo kasi yun yung magpapaganda talaga ng Yung iba kasi doon, premeditated din. Na parang, kumbaga, lalo pag alam ko na ataking mo ng ganito, so maghahanda ako. maghahanda ka na. So, Yes, true. nandun din yung magic na yung premeditated mo na rebuttals, ihalo mo sa freestyle mo na rebuttals para yung mga tao, malilito sila or parang mamamangha sila na ano dun yung written, ano dun yung freestyle. Kasi yun yung dun secret Wala nga dun kasi yung written mo hindi dapat mo din naman alam i-deliver kung mo paano siya na nila, parang freestyle. Tapos yung prepare. freestyle mo dapat i-deliver mo siya na parang written. Dapat yung confidence mo sa freestyle is parang nakasulat na siya. Iba na rin yung kasi skill na siya. Kumbaga, pag nag-perform ka, kung anong mangyari dun, parang lalabas na lang sa bibig mo. Lalabas na sa bibig mo. Oo. Kumbaga, sa experience mo, automatic, parang ad-lib. Yeah, Kumbaga, totoo. parang, Tama. pag nakalimot ka bigla, you're able to pick Yeah. yourself up. Tapos, Yeah. May pampabalik ka ng composure mo, pamatay dead air, di ba? iba rin talaga pag battle rap. Solid yung round 1 ni Sayad. Pero knowing Mot, hindi naman tingin ko, hindi siya mahirapan na talunin yun. Pero hindi yun madaling talunin na round. Ang question ko lang, usually 'di ba kuwari first round ni Sayad, hindi sobrang dami ng punches na binato niya. Pero ginajudge ba siya dun sa performance niya na yun or yung punches niya? Yun nga subjective kasi siya depende siya sa judge. Merong mga judge, tinitingnan lang yung performance or crowd reaction. Depende sa klase ng judge Kaya meron din mga judge na mas discerning sa pagdating sa sulat. Tas hindi na rin nila Yes, totoo yan. Karamihan, iba-ibang perspective ang binibigay ng judge sa mga bawat tournament, no? So kung yung judge mas gusto nila yung interactive, like yung audience, crowd reaction, ganon. Yun, so madalas komedyante, posibleng yung mga comedic na MC, madalas yun yung posibleng manalo, no? Pero may mga judge din kasi na bar for bar yung yung mga linya, yung mga punchline, yung sulat sa sulat mismo. Plus syempre sa delivery kasi kahit mag-asawa kasi yan, mag-asawa yung punchline mo, mga sulat mo, bara na dala. Plus syempre dapat effective din yung pagkaka-deliver mo nun. Hindi lang na dahil may bara ka pero nag-joke ka, nag-stutter ka, hindi yon. So kailangan pares yun. inaano yung performance. Kaya dapat lahat i-consider mo Yep. Hindi pwedeng lang Isa, dahil magaling dalawa yung lang. sulat. Tama Pero hindi na. naman yun na-deliver ng maayos. Yes, yan Ako yung ganun ako. sinasabi ko. Pag nabulol ka ng konti dun sa mo, wala na diskarel na yung sira na yung ilusyon ng mga tao na maangas ka Nabulol ka Wala akong pakialam kahit. Lalo sa estilo niya. Oo. Lalo pag seryoso ka. Kaya sinasabi ko yung mga katulad nila Zaito, nila Aklas, okay lang sila na mabulol dahil medyo happy-go-lucky yung style nila Sa ito, class, mga komedyante yon. Pero pag yung parang ganito ka na, I'm the big bad wolf, tapos bigla ka nabulol, wasak yung illusion Kaya dapat pipiliin mo rin kung ganyan yung style mo, siguraduhin mo na perfecto ka mag-perform. Yun pala yung double-edged sword. Yeah, double-edged sword siya. Okay. Tingnan muna natin yung round ni Mot bago natin husgahan yung round 1. Anang salba, kaya pala may biyak ka sa noo. Laglaga ng barya. Takas mo round 1 Yeah! Oh, dinis ko si Maggie. Bakit parang di ka pumayag? Tangina, pinagtatanggol yung kapwa niya may sayad. Remed yun. Oh, may panalo na si Bagsik. Matatalo na ba ako, Matik? Kung babase ka lang sa sinabi ni GL, para mo na rin sinabing 3GS na talaga si Arik. Kaya dyan sa propesya nyo, Pwedeng di ako freestyle yun. sang-ayon, aba. Bakit? Yung nagsabi niyan, nag-champion na ba? Parinigan na. Kaya ang matalo ako, di pa ito ang takdang panahon. Yan ay mananatiling tandang pananong. At bago mo isipin yung hinaharap, isipin mo muna kung sinong hinaharap mo ngayon.
Yun lang, para sa akin talagang nauusan agad ni Mot dito si Sayad. Sa ribat pa lang. Ito yung ginamit niya na rhyme do sa setup, takdang panahon, tandang pananong. Galing eh. Multisyllable din yun. Oo. Gumagamit ka rin ba ng multi sa mga song mo? Like, Oo. Madalas. pag-rap? Pag-rap? Mahilig ako. O nakita ko nga sa Twitter eh, na meron din conversation about sa multis, tinuturuan mo sila. Sabi ko, alam talaga ni, he knows what's up, man. Kahit di ako nag-rap battle, parang yung mga ganun, as a writer, parang gustong-gusto mo siya nadidinig eh. Kapag nakakarinig ka na ganun, uy, ano yun? Bakit mo nagustuhan ng multisyllable rhymes? Ano yung nabibigay niya na satisfaction sa'yo? Yung patterns ba or yung... Both. Kasi pag multisyllabic rhymes, maganda pakinggan kung yun nga, kung nagtutugma-tugma sila. Pero kung nagtutugma sila tapos mabigat pa yung sinabi mo, yun yung talaga. Doble, Yun yung doble. Kasi hindi siya madali, hindi siya basta-basta eh. Kung makakaisip ka ng mga multisyllabic rhymes, yun nga parang paradise, pair of dice, yung mga ganun. Parang agad na eh, parang may plus points na eh. Pero kapag nag-make sense pa yung mga sinasabi mo, kasabay yun. Bukod sa sinabi ni Pablo na yung sample niya nga na paradise, paraiso, tapos pair of dice, yung dice, yung sa laro. Tapos pag nabigyan mo pa sila ng meaning na nagko-connect yung paradise sa pair of dice, yun yung sinasabi na talagang mas bumibigat yung ganong bara, yung multisyllable na yun. Doon pa mas lalang bumibigat. Iba yun, ibang skill yun. I get it Tsaka kung bakit pag ganito si Pablo galing sa nailagay mo siya sa pag-multi isang din. rhyme scheme na parang consistent na yun lang yung rhyme, di ba? Sarap nun. Pagawa ka ng sexy rhyme scheme ala SB19. Tsaka sa awit, kasi diba multisyllabic rhymes nga siya, iba yung melody na nabibigay niya. Oo. Iba yung tunog. Kumbaga, kung galing ka sa melo, kasi 5 kami. Merong singer, merong rapper. Kumbaga, pinaghahalo-halo namin yung styles. So, kung galing ka sa melo, alam mo yung highs and lows, kumbaga, kapag galing ka sa taas, tapos bigla ka nag-low, ang lakas ng impact nun. Totoo. So, galing sa melo, tapos biglang ta-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 ta. May contrast. Iba eh. Yun yung gustong-gusto ko nangyayari sa mga awit namin. Galing. Ano nga eh, may mga sensibilities na naitatawid from battle rap to songwriting and vice versa, no? Parang, totoo yun. kaya tingin ko, nakakatulong din na, alam mo yun, bisitahin mo yung iba't ibang platform. Kasi ako, pag nakakarinig ako ng mga bagong music, parang may mga nakukuha rin ako na tips na, uy, pwede sa battle rap to ha. Pero, tulad dati, nung na-discuss namin sa isang episode ng Break It Down, may natutunan ako kay Army ng ng Up Dharma Down na, uy, pwede pala itong ganito na gamitin sa battle rap. Ang layo nun, di naman niya mundo yun, di ba? Pero dahil music as a whole, art, lahat yan di ba? Rhymes, patterns, di ba? Ganun din sa painting inspiration. Okay, so tuloy natin. Ayon kay Enigma, 5 taon mo na daw ako gustong makatapatan. Tagal mo nang nakabuntot. Pwestong may katok, pinagbuksan ko lang na parang kinupkop. Ngayon nasa main event na nga yung Sayad. Niligtas yung karir niyang nalugmok. O binigyang pabor ko lang tong Sayad, nilagay ko sa tuktok. Ahon girl! Sayad sa baba, sumayad sa baba. Ibig sabihin na sa baba si Sayad, which is tok-tok. Sayad, tok-tok, baba, taas. Tagal kong nawala. Mula pa nung ahon na pan-12. Rinig ko yung mga reklamong malala tungkol sa pasweldong nakasobre. Tangina yung flip-top, muntik madole. Pero parang na si Enigma ng 11. Pagtapos ko maglabas ng panalo ka sa, binigyan niya ako ng may konti. Pero di ko masisi Pag may konti, which may tililit. kung na-chope yung mga dapat kong kalaban. Yung tipsy tsaka ST gumedli nag-atrasan. Kaya si Sayad yung sinala. Six threat. Dito pa lang pala, parang Tipsy. di ba naglaban si Mot tsaka si Six Threat? Parang doon kasi parang inano ni Mot na matagal na kitang hinahamon, ikaw yung umaatras, hinahamon kita sa flip top, pero Si sa Mot, PSP kay mo Six ginawa. Oo. So dito pa lang pala, pinapoint out na niya yun na parang dinaduck siya ni Six Threat. Parang ganito yung angulo niya dito eh. Pero
Pero di ko masisi kung natsope yung mga dapat kong kalaban. Yung tipsy tsaka ST gumedli nag-atrasan. Kaya si Sayad yung sinalang na masasabi kong wala lang. Dahil sa lasing tsaka banta, ikaw yung hiram na tapang. O nabago Lasing, which is si Tipsy D, tapos Bata, si Sixth Threat. yung siste. Lasing at banta, hiram na tapang. Threat. Si Six Thread tsaka si Tips. Tipsy D. Ikaw yung hiram na kumbaga parang Alak. rebound siya. Pero in reference nung inumin na alak. Yeah. Hiram na tapang. Inano niya dun, i-connect niya dun. Sayad yung sinalang na masasabi kong wala lang. Dahil sa lasing tsaka banta, ikaw yung hiram na tapang. Kasi banta, nabago yung tsaka siste. lasing. Kinonect niya sa hiram na tapang. Humigpit. Nabalitaan ko rin yung mga sugal mas tumindi. Kaya sinubukan ko maghamon ng mga gusto ko maligpit. Kaso ang tanging pustahan nila ngayon ay kung magtsotsoka o hindi. O mas kabisado ka pa nila kesa ikaw sa mga berso mo at rima. Minamicro lang sa laban mga pyesa mong pasira. Naghahang din kadalasan yung kompleto, yung naghahang din kadalasan yung naghahang din kadalasan yung mga pyesa niya pasira. O may SD sa pangalan pero memory mahina. Sayang. Veteranong walang tira, ulyanin Yeah, yung Akala ko fake choke eh. Akala ko rin eh. Kasi sinasabi Pero niya totoong joke. sabi niya Hindi naman choke. maghahang eh. Maghahang. So inisip ko naglalag siya. Akala ko, sayang yung linya niya. Stumble lang naman, hindi naman choke. Bakit Nag-stumble. niya kabawi? Oo. Pero ang ironic na dun sa ano na yun, no? Sa word na yun, no? Sa naghahang. Naghahang. Akala ko talaga fake choke. Akala ko rin sa sinadya niya eh. pasira. O may SD sa pangalan pero memory mahina. Pwede Veteranong walang Pwede tira. ba sinadya niya yun? Kasi kung sinadya niya yun, parang hindi masyadong malakas na fake choke eh. Oh. Hindi siya Yung hang kasi, yung pag i-imitate niya ng hang, paano niya i-action yung hang. make sense. Hindi tulad nung ginawa niya kay Lanceta na sinabi niya na kaya ako tumigil, di ba? Papahanap mo. Alam kong papahanap mo. Yun talaga magaling sadya, yun. maganda talaga. Maganda yung setup pagka niya. ano niya dun. Pero dito feeling ko hindi siya fake choke. Para siyang fake choke kasi yung angulo niya, tinitira Hang. niya rin yung Pagka-choke. pagka-choke ni Sayad. Pero, kaya naisip ko na baka fake choke, pero parang hindi. Parang hindi. Hindi, siguro masyado niyang masyado Tinagalan. niyang binenta na masyadong matagal Fake choke. yung Yeah, pagpigil niya. masyadong pero matagal. yung pagbalik hindi worth it dun sa kinain na oras ng fake choke niya. Kasi dapat malakas yun eh. Minsan kasi nagiging trend na lang siya na gawin natin to, fake choke. Pero minsan nagiging ano na rin eh, predictable eh. Kung hindi mo matatalo yung ibang fake choke, huwag mo na lang gawin para sa akin eh, dahil kailangan sobrang creative eh. And ano rin siya eh, risk din siya na pag hindi siya kinagat, kung 4-bar setup yun or 8-bar setup, ang laki na ng oras na sinayang mo dun na pwedeng sana Yeah. Totoo. opensiba. Kadalasan, yung mga pyesa niya pasira. O may SD sa pangalan pero memory mahina. Hindi, parang totoo eh. Totoo. Veteranong walang tira, ulyanin yung label. Kinakalimutan yung cadence ng mga nasulat on paper. Kaya parang in English lang yung magkatulad na angle. Kasi yung mga bara na naisip, kinulong lang sa brain cells. Pero mga napatalo niyang laban, Hindi tikpikan. ko medyo nag-gets yun ah. Sales Microsoft Excel, yung ba ibig sabihin niya? Sa Zelda. Cell. Pero, Kinulong. terma. Sa mga nasulat on paper. Kaya parang in English lang yung magkatulad na angle. Kasi yung mga bara na naisip, kinulong lang sa brain cells. Pero mga Bakit mga magkatulad na angle? Hindi ko masyadong na yung thought process niya papunta dun sa punchline eh. Hinahanap ko eh. Kasi si Mot mahilig siya mag 4-bar setup eh. Minsan yung 4-bar setup kasi 'di ba laging same yung multi, same yung rhyme scheme. Pero pag hindi malakas yung second bar or hindi siya tumatawid, alam mo yun, wala siyang common thread. Nawawalan ng connect O sa nawala last. ng connect sa last Nawawala eh. yung Kaya hinahanap ko eh paano siya na-connect dun sa cell tapos cadence na mga nasulat on paper.
Kaya parang in English lang yung magkatulad na angle. Kasi In English, yung magkatulad na angle. In English, yung magkatulad na yung angle. mga bara na naisip, kinulong lang sa brain cells. Pero mga Yung mga barang naisip, angle bar, yung sinasabi niyang angle bar, yung mga barang naisip. napatalo niyang laban, dikdik. Isip, Angle kinulong bar. lang sa brain cells. Kinulong lang sa brain cells. Angle bar, brain cells, kinulong. O sabihin natin bara, o Zelda, sinasabi kanina ni Pablo. So yun lang na nakita kong connect. Yung anger, bar, angle bar, kinulong, which is angle bar, posible, pero yeah, pwede din na angle bar pulungan, brain cell. Pero kailangan mo pa siyang isipin masyado. Kailangan mo siyang i-reach para lang makuha mo. Pero mga napatalo niyang laban, dikdik. Hindi nga lumanding eh. Kumbaga siguro kailangan mo siyang itawid ng explanation sa ano, pero on live hindi siya nagtatranslate. Yes, totoo. Kumbaga parang sayang siya. Sayang, oh. Parang more on writing siya eh, na maganda siya siguro on paper, pero pag binanggit, ewan ko, hindi siya masyadong impactful para sa akin eh. Sa'yo ba? Sa'yo, anong Actually, dating? iniisip ko nga rin yun. Naintindihan ko lang yung cell kasi kinulong. Kinulong. Pero apart from the other words, parang hindi ko mahanap Yung kung saan angle galing. na may sinabi pa siya eh, Angle na pag in English. Angulo. Angle. Hindi ko, Tagalog. Hindi Pero ko kung alam eh. ganun nga siya, parang ganun siya kalalim. Kasi pag hindi nga magaling yung pagkakakonekta mo or hindi malinaw, mahirap makuha yung meaning yung pinakasuntok mo dun sa bara. Ngayon, parang, Maganda rin, siyempre ikaw, musician ka pero hindi ka battle rapper. Kaya gusto kong rin makita yung ano mo dyan eh, yung take mo sa mga ganyan eh. Alam ba, pag ganyan na sobrang lalim, as a spectator, iniisip mo pa ba yung meaning o ano ka na, hinihintay mo na yung sunod na sasabihin niya? ako, personally, kapag di ko naiintindihan, binabalikan ko hanggang sa maintindihan ko. Pero kapag wala na talaga, ay, explain mo, tawagan mo yung mga kaso di may tropa eh. Oh, pareho naman kayo, kabitayin nyo, malapit Pero na. magandang ako ayoko nag-explain ng work ko. Kasi parang inaagawan ko ng experience yung mga tao. Kasi parang lahat naman tayo, pag may nadinig tayo, iba-iba yung interpretasyon natin. Totoo. Kung ano yung sa akin, okay sa akin na yun. Pero kung may interpretasyon ka na iba, hindi ko nababasagin. Kasi minsan nagbabago rin yung meaning yan depending on the situation na nasaan ka eh. Kumbaga, kung itong meaning ng kantan to, biglang nagkaroon ka ng heartbreak, bad example, nagbabago siya ng meaning Totoo sa'yo. yan. Yeah. So parang reader's response or parang O kasi merong between the lines, meron ding beyond the lines. Kasi, ikaw ba, nagkaroon ka ba ng gano'n na linya sa kanta mo, na ito yung intended meaning mo, pero yung fans, iba yung ano nila, na hindi mo intention. napakarami. Minsan nga, ganito pag may sinabi silang meaning ng kanta ko na hindi yun. Tapos mas maganda dun sa naisip ko, oy, yun. Yun. Ako rin. Ang ganda. Tapos ilalike ko yan. Sinadya ko yan. Sinadya ko yan. Mahusay yung pagkakasulat ko. Tama, relate ako dyan. Sinadya ko yan. Sinadya lang meaning ng kanta ko na hindi yun. Tapos mas maganda dun sa pag may Hindi mo intention. napakarami. Minsan nga, ganito pag may sinabi silang meaning ng kanta ko na hindi yun. Tapos mas maganda dun sa naisip ko, oy, yun. Yun. Ang ganda. Tapos ilalike ko yan. Sinadya ko yan. Sinadya ko yan. Yung pagkakasulat ko. Tama, relate ako dyan. Yung mga ganyan din ako. Lalo sa battle na parang, hindi ko naisip na pwede palang matingnan ng tao na ganito yan. Minsan kasi, ka na rin no? Parang kung ano yung original na iniisip mo doon, nakastay ka lang din doon. Pero kahit na sarili mong kanta yun, may blind spot ka pa rin doon eh. Diba? Minsan yung direct attack, naging double entendre pala Oo, totoo. sa ibang tao. Totoo. Ibig sabihin, maganda yung pagkakasulat din. Kasi kahit coincidence, meron siyang meaning na nakukuha from that certain line. Yep. Art is beautiful coincidences. Diba? Puro mga
For mga coincidence na mga munting milagro ng Diyos. Nasira. O may SD sa pangalan pero memory mahina. Veteranong walang tira, ulyanin yung label. Kinakalimutan yung cadence ng mga nasulat on paper. Kaya parang in English lang yung magkatulad na angle. Kasi yung mga bara na naisip, kinulong lang sa brain cells. Pero mga napatalo niyang laban, dikdikan. Muntikan daw at least. Kung dyan ka na nakilala, ibahin mo na yan please. Gayahin mo siguro yung talas. Sa pangalan ka mag-switch. Total may sobrang D sa sayad, palitan mo ng the please. Sali pa na sali ng isa buhay, hindi naman Sayad. magwagi yung The pakay. please. Para lang sa pakiramdam na sa magagaling siya nakahanay. Si Enigma malamang, pinagtitripan ka lang, wala ka pa ring malay. Na nawala lang si Badang, kaya ikaw na yung ginawang pampaswerteng alay. Kaya pala ako 100 palabas. Yan ang paboritong ibida. Ito yung laging kawawa si Badang sa mga ginagawang reference na katatawanan eh. Mukhang akma nga yung linya. Kasi base sa mga kahihiyan mong pinakita, nagretiro si Batas, si Aklas umalis ng liga. Kaya nga oo ang sagot kung gasgas na bato. Naging laspag na yung alias bilang nagtatatalo. Mapaluma o baguhan, lagi kang pinaglalampaso. Sayad ka nga sa dami ng kumakaya sa'yo. Kumakayas. Kumakayas. May tsaka salita bang kayas? Yeah, yung Kaya si sa manok. Masayad. Sa manok din. Ginagawa. same lang din. kaskas. Kayas. Kumakayas. Parang medyo ang haba ng ano niya dun. Mahaba yung round. Tsaka medyo for a mot. Kaya sa Bicol is yung sa manok yung nag-ano ng lupa. Kayas, which is same lang. Round. Maraming ano siya na hindi kinagat ng crowd, na hindi lumanding. Siguro tinatry niyang mag-adjust sa style ni Sayad. Kasi ganoon naman pag battle rap, hanapin yung middle ground ng style yung dalawa eh. Kahit pa paano, si Sayad dito magpapakamot. Si Mot din parang magpapakasayad. So parang ganoon ginawa ni Mot. Pero for me, I think minsan Sayad. kasi First ano eh, round Sayad. ikukumpara mo sila, yung round 1 ni Sayad tsaka round 1 ni Mot, di ba? Meron ding isang side na ikukumpara mo yung round ni Mot sa mga dati niyang round eh. So may ano rin eh, may role din yung expectations na, uy, hindi mo na meet yung expectation ko dahil usually hindi ganyan yung rounds Yeah, mo totoo. So may effect siya. So pag hindi masama pa pala yun. Kung ang lupit-lupit mo nung last time, tapos Oo, pwedeng mangyari yun na kahit na feeling mo nanalo ka doon sa kalaban mo, pero dahil yung pinakita mo nung before nung battle mo yung sobrang galing, pwedeng tingnan ka nila na humina. Yep, ito yung nangyari doon sa laban ni Cripply yata. Tsaka ni yung isa, yung unang nakatalo sa kanya kay Iban. Na parang, yung parang inano yata, si Sinyo yata nagsabi na mas magaling si Ban, ay si Cripply nung unang yung laban niya kay MPT. Kaya nag-expect si Sinyo na ganun ang ipapakita ni Cripply. Kaya nahinaan siya sa round na yun ni Cripply. Kaya binigay niya yung boto kay Ban. So ito yung sinasabi, ganito rin sinasabi ni Luni. Okay, pero yun nga, ano siya eh. Kaya subjective talaga yung battle rap eh. Hindi mo siya, meron ding element of luck eh. Na kung sino yung judge, sino yung mauuna. Dahil may recency bias eh, di ba? Kung ikaw yung second na magra-rap, yun yung matitira. Lalo na kung sobrang haba ng mga rounds nyo. Katulad yung ganyang kahaba, di ba? So by feeling mo na lang siya, anuhin eh. Sa'yo, para sa'yo, kanino yung round 1? Parang- Hindi naman kailangan magkapareho tayo. Yung ano mo lang, sa tingin mo. yung kay Sayad yung round 1 para sa akin. Kasi mas clear niya nabanggit lahat ng gusto niyo sabihin. Totoo. Yun, tapos yung pinifigure out natin kung nag-choke or nagka-stumble si Yeah, parang valid, stumble talaga valid siya kasi yung, binalik-balik valid niya yung, yung linya eh. Totoo. Parang valid inaalala niya, yung- saan na ba ako? Nandito na ako. Kasi ibang valid linya na hindi yung, kumunik sa akin. ano So, ni, malaking valid yung sinasabi ni Pablo. factor para sa isang performance na naiintindihan ng judge yung Totoo. yung atake. Oo, naniniwala ako dyan kasi hindi kasalanan ng judge or ng tao kung hindi ka naiintindihan. Yep. Parang responsibilidad mo yun as a writer. Ipaintindi. Na iparelate mo yung material mo sa kanila at Totoo. i-deliver mo clearly. Kasi kung may iba kasing mga rappers na
nagagalit sila pag di sila naiintindihan. Ay, mga bobo kayo! Pero ano kailangan mo isipin na baka ikaw yung may kakulangan sa awareness na Truth kailangan yan, mo, totoo. maging... Hindi mo kasi pwedeng paboran lang yung isang elemento sa battle rap eh. Hindi mo pwedeng paboran lang yung delivery, yung sulat, yung wordplay. Dapat lahat yun, balance eh. Pag may isang hindi ka na tamaan dun, tapos yung kalaban mo lahat tinamaan yun, yun minsan ng difference sa isang laban eh. Smart din talaga yung dapat yung taktika. Agree ako na kay Sayad yung round 1 dun. Dahil daming dry spots ni Mot. Meron pa siya ng choke. Kulang din yung mga quotables. Parang walang linya masyado na parang Tumatak. critical hit. Ganun, 'di ba? Si Sayad, Para sa akin yung sa umpisa lang ni Mot, yung tama si sinabi ni Looney na walang quotable na linya si Mot. Pero yung sa rebat niya, yun lang yung tingin kong maganda. Pero the whole round ni Mot kasi wala meron siya ng museo, tropeo na Tapos kung paano niya tinapos yung sa loob. ender niya. Malakas nga yung Malakas. Naalala ko pa rin hanggang ngayon. Napanood mo na to, 'di ba? Konti, clip Ayun sa mga reels, no? reels. Yeah, sige, tingnan natin yung round 2. Baka bumawi. Tama lang, sakto, di naman ganong maanghang. Naghang. Itaas niyo yung 13-0. Nasa na? Nakalanganan na, binabaan na. Pati yung pan, Mukhang nagsitanda na yung team motivated sa tagal mong di sumalang. Malamang napagtanto na nilang mga gunggong lang yung mga kailangan pang i-motivate para magkapakinabang. Habang nanatili ka sa, sige lang, basta papaldo pitaka. Ayun, yung batang nagkampyon, naging kampyon na binabata. Paano marami Batang raw kampyon, inggit, lalo kampyon na linapitan ng binabata. record label. Marami raw inggit, lalo linapitan ng record label, linatagan ng kontrata, agad pirma, it's now or never. Tapos nagkakalat ng kwento na kaysa yung pondo daw na bogus, tapos nagkakalat ng kwento na kaysa yung pondo raw na bogus, yung deal daw nila nadaan sa hocus-pocus. Tangina, yung Wala na. pondo, pinagkakalat mo na bang. Importante yung delivery talaga, no? Pag konting stumble, hindi ka na believable eh. Kahit matuloy mo, no? Parang bawas na bawas yung impact niya eh. Oo, gano'n din yung nararamdaman ko. Parang nawala yung pagkaangas talaga nung nagkakaroon ng stumble. Kasi kitang-kita eh. Parang as a performer, okay lang din naman. I mean, syempre, mortal sin yung mag-stumble or magkamali ka. Pero yung maipakita mo sa tao na nagkakamali ka, Oo. skill din yun eh. Kumbaga, kung nagkakamali ka pero hindi nahahalata na nag-stumble ka, Tsaka nakaka-bounce back ka. nakaka-bounce back ka. Bahala Oo, yun. importante yun. Ito, nakikita mo talaga, parang nag-break yung character niya. Oo, parang Tapos nakita mo inaalala niya yung linya niya. nakita mo yung punit sa reality. Na, uy, tao lang siya. Kasi yung pondo raw na bogus, yung deal daw nila nadaan sa hocus-pocus. Tangina, yung pondo, pinagkakalat mo na bang-bang, nagpatanga ka sa sentro, dinamay mo pa si K-Ram. Kasi dapat daw may cash advance at solidong signing bonus. So ito na. Nag-aasang ape na kesyo yung pondo raw na bogus. Na hocus-pocus Yun daw lang. yung deal. Yung rap group niyang Mick and Chill naging Saan Balik Crew. Saan balik, bro? Kailangan mo Yeah, ba talagang nag-choke na siraan yung kumupkup sa yung makinarya kung talagang natanggap mo naman na yung pera pero tinago sa asawa? Mukhang may di ka mabanggit. Pinipersonal niya si Mot dito. Parang yung angulo niya dito is, si Mot kasi tsaka si K-Ram under Same label. same label na hinahandle ni Just Rai na membro ng Sun Valley Crew dati. So kaya niya binabanggit yung Sun Valley,
Parang Sun sinasabi niya na parang nagka-problema Sun Valley. yata sa deal nila. Pero na-mess up niya yung delivery. 'Di ba? Nagkabulol siya tapos tinry niyang ibalik. Feeling ko nakalimutan niya pag ganito, yung atake mo is personals. Wala Tapos na. ikaw yung magme-mess up. Wala Parang doble yung sa'yo na parang Double whammy ka sayang naman yan. Ang ganda ng pasok niya eh. Pero sayang. Yung opener niya, no? Ang ganda ng opener. Kasi nag-rebat siya, hinahanap niya yung 13-0. Kaso biglang nag-dip dun after. Kailangan mo ba talagang siraan yung kumupkup sa yung makinarya kung talagang natanggap mo naman na yung pera pero tinago? Sabi niya na sinasabi mo lang na dinaya ka ng label mo para mai-justify mo sa asawa mo yung pera na hindi mo binigay sa kanya. Dinamay mo yung label mo. Parang ganun. Libo-libo, walang resibo, binila ng iPhone yung kabit. Grabe. Ano, Yari na. tangina mo, di ba mahilig ka sa chismis? Sinubukan ko lang kung gumagana sa mot yung simpleng pangpatay ng ipis. Magkakamantsa na malinis siyang magara mo na bihis, gulpi ka na nga sa akin dito pag uwi mo, bugbog ka pa kay misis. Galing. Nakakatambay mo yan sa labas ng opisina ng uprising pag yung uprising may inuman. Laging nakadungaw sa bintana, ayun, na-absorb yung kalibugan. Pero walang bubukas pintuan, hihiga sa diretso. Kung kulang ka sa kaibigan, nakatakda ka makumpleto. Walang hanggang kadiliman, nakala mong payapa. Hindi naman to sa pilitan. Kung kulang ka sa kabiguan, nakatakda kang makumpleto. Kulang ka sa kabiguan, nakatanda. Pero try niya maging poetic dun na yung dalawang konsepto ng kumpleto tsaka kulang. Kulang. Anong rating mo dun sa line na yun? Ako para sa akin, Pwede pa siyang i-rewrite na mas Kasi parang siya Kung para siya kulang yung ka sa linya na kabiguan. hindi kumpleto pag walang kulang. Oo. Di ba? Parang paradoxical line siya. Paradoxical line. Feeling ko may better delivery pa. Delivery and mas concise pa na Na bitaw. Oo. Siguro makakatulong din siguro kung malinaw yung mga sinabi niya nung una. Inside jokes kasi, medyo inside joke Kaya hindi siya Nag-hit agad sa yung Pero para sa akin maganda yung linya na yun. Na parang, yun nga, kumbaga, laging two sides Kung walang kulang ka sa happiness, kabiguan, kung walang lungkotan. Kung kulang ka sa wala kang talo, kabiguan, hindi ka pa kompleto. Di ba? Ano ba yun? Kung kulang ka sa kabiguan, di nakatadhana kang makumpleto. Naranasan katalo. pag di ka na, sabi yata ni Apex yun pag wala ka pang talo, hindi ka pa kompleto na sundalo. Parang Yun, solid yun. ganun. Malinaw. Okay, rewind natin konti. Sing may inuman. Laging nakadungaw sa bintana, ayun, na-absorb yung kalibugan. Pero walang bubukas pintuan, hihiga sa diretso. Kung kulang ka sa kaibigan, nakatakda ka makumpleto. Walang hanggang kadiliman, nakala mong payapa. Hindi naman to sa pilitan. Yung isip mo malaya. Tila sa pila na tayo paggitgitan, nasingitan at nalapa. Dalaban ng kagipitan yung mga kwento mong paawa. Gaano ba totoo yung nag-choke na talaga dito pagbalbanalan sa mo sayad. hasta? Sa mga suntok na nabuo, puta puro ka amba. Utu-utu ka Ginoo at walaan ng salba, kaya pala may biyak ka sa noo. Laglagan ng barya. Ginawa niyang tagline yun. Less yun. Sayang. Kumpara sa first round niya, parang mas... Ito parang fragments lang yung nakuha ko. Tapos yung parang hindi na rin nag-work yung tagline niya or yung parang inuulit niya. Kasi wala akong nakuha dun sa pangalawa na round. Parang hindi kayang i-anchor ng tagline niya yung buong round niya. Kailangan parang reinforcement. Mas mabigat, konti. Kumbaga, kung magta-tagline ka at the end of every Make round, sure na tas gusto mo kompleto. tumatak sa mga tao, Medyo buo. dapat pinalamanan mo Make yun. sure, Dapat bonus na lang yun. yeah. No? Make sure na Kumbaga kompleto dapat yung meron buong pang round. ender talaga na mas matindi. Kasi nung una, akala ko ender lang siya. Pero nung ginawa niyang tagline, yun nga, nabawasan yung niya, impact niya. Parang yung linya kasi niya yun,
yun yung binabanggit niya. At yun yung dinidescribe niya na gano'n si Mot, laglagan siya ng barya. Kung hindi niya ako nabigyan ng reason para masabi na laglagan ng barya si Mot, ibig sabihin nag-fail lalo. Pati yung linya na yun, Totoo. nag-crumble sa akin. Oo. Tsaka yung momentum kasi, hindi niya Hindi keep niya yung na-justify. attention and yung believe. Alam mo yun, parang, nabubulol. Kumbaga, nagkakaroon ng doubt sa utak ng tao eh. Kumbaga, yun na rin yung naaalala ng mata. Ay, hindi, nabubulan na naman siya. Parang ito na naman. Parang, Actually, yun yung ano lang naman ni Sayad eh. Yung weakness niya eh. Minsan nagcho-choke siya, nakakalimot siya. Pero pag yung full Sayad na kumpleto yung ano rin siya, mahirap din siyang kalaban eh. Dahil yung style niya, sobrang distinct din na sobrang komportable niya rin sa style niya eh. actually, isa sa mga gustong-gusto ko. Sa Kasi Sayad. kahit na nakikita ko nga yung mga ganun, mga stumble and flossing choke, nakikita ko yung writing niya eh. Kasi pag pag writer ka, parang mabibilib ka kung makikita mo yung sinasabi kahit hindi nabanggit sa'yo ng outright. So parang, sayang yun. Ang ganda ng linya na yun. Kaya parang props pa rin sa kanya dun sa, Totoo. Pero sa performance, Sayang. sayang. Baka dapat sayang, hindi sayang. Sayang. Ano na ba? Round 2 na ni Mot, di ba? Round 2 na naman. Tingnan natin. Para mabilis yung panghimbak. Yo! Nag-choke din, di ba? Nakakalat na lang din talaga, lagi-lagi. Yung mga salita mo, naghati-hati. Sobrang hina ng rounds mo. Bago yung rounds ko, wala nang sumigaw ng bawi. Bawi! Okay naman yung mga nauna mong linya. Kaso lang tumamlay ka. Tang ina, lumaylay na. Lumaylay. Ayun naman, nag-antay pa. Sinadya ko rin mag-fake stutter para naman pumantay ka. Magandang Yun yung sinadya. Yung kanina, talagang choke talaga yung kanina. Ay, talaga, stutter talaga yung kanina. Ang weird lang, hindi na siya super effective din kasi Kasi pares nangyari na. No? Kung hindi nangyari sana yun, doble yung impact sana nito. Kasi parang nasa utak na ng tao eh. Ay, fake choke na naman. Okay na, choke na naman to na totoo. Kaya importante talaga yung unpredictability and misdirection eh. Na parang dapat hindi mo sila patinginin muna sa gagawin mo eh. Sa moment, ibabato mo sa moment na hindi talaga nila Ma-expect na yung pasok eh. What? Paano actor din? Ayun naman, nag-antay pa. Sinadya ko rin mag-fake stutter para naman pumantay ka. Ibang klase mga termino niya hanep. Yan nga daw kanyang asset. Magaling sa paggamit ng salita pero para rin sa salita nagawa niya magpagamit. Sabi mo kay Invictus, siya yung utu-uto na nagpauto sa utu-utong nag-utos. Ba't parang sa'yo pumeklat? Nung laban nila ni Sak Maestro, di ba may eksena tong dinekwat? Para makapuntos lang yung guro, biglang dumulo to and guess what? Ganda ng pagkakagamit. Matatawag nga na asset, palit ulong nagpa-set up. Tangina! Isang hardcore at rockista na nagkaisa. Halatang naisip yung ideya na magka-jamming sila. Pinagtulungan sa duelo yung Patrick Besara, binigyan ng linyang panghuli, di sinulatan ka ng maestro parang pisara. Talagang ginamitan ng puti. Mga palong makata, alam na yung panata. Baliw-baliwan na anyo sa gamot na hasa. Bali-balik ta rin man ang tanong, ang sagot ay tama. May sayad ba to? O sa bato may daya? Bago nyo i-replay, may isa talagang letra dito mama. O sablay yung tahe. Kala nyo madali? Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbaliktaran. Wag na, hindi yun yung solve sa mali. Habang Hirap Salome din ng Salvi. Mot eh. Salome Salvi. Solve sa mali. Hindi. Parang hindi masyado. Siguro mali lang yung grammar. Di ba? Parang Solve sa solution mali. dapat. No? Solve Salvi. Salome Salvi. Yung Salome Salvi ba pangalan Porn. niya yun? Hindi, para siyang porn star Porn na Filipina porn star.
Hindi ako nanonood ng bold eh. Hindi kasi ano siya, fan siya ng flip top move, nanonood din siya. Ano At, na, Salome Salvi. Salome Solve. Salvi. Solve sa mali. Parang, Salome Salve. inano niya, nagita. Salome Salvi, solve sa mali. So, Salome yung tinutukoy niya na Salvi. mali, yung ganon. Solve sa Solve. Parang naging solve sa mali. Solve ka sa mali. Baka solve na ano, parang okay. Nalutas. Hindi, solve. ang pagkakaintindi ko kasi, lutas eh. Pero baka yung solve na parang, uy, solve ka ba? Okay. Parang, Solve. Goods, Goods parang ka. goods Oo. ka sa mali. baka yun, ulitin natin. Baka Pwede rin kasi ano eh, parang na-solve yung problema niya gamit yung mali. Yun nga, yun yung iniisip ko eh. Pero, Solve sa mali. kung yun yung ano niya, medyo rich siya. Kasi, parang inangkla niya dun sa Salome anagram Salvi. ng Salome Salvi. Salome Salvi. Pero kung yung isang meaning ng solve, patitingnan natin. Salome Salvi. Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbalik. Bago nyo i-replay, may isa talagang letra dito, mama. O sablay yung tahe. Kala nyo madali. Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbaliktaran. Baliktaran, 69. Wag na, hindi yun yung solve sa mali. Goods sa mali. Goods nga yung tinutukoy. Hindi yung solve sa mali. Hindi yun solve sa mali, sabi niya eh. So maganda, di ba? Parang mali eh. Parang dapat solution eh. Di ba? Kung Hindi yung yung solve sa tamang word mali. na gagamitin mo sa context nun ah. Hindi yun yung solve sa mali. Ganun yung sinabi niya. Oo. Di ba? Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbaliktaran. Wag na, hindi yun yung solve sa mali. Di ba? Hindi yun yung solve sa mali. Ang gusto niya sabihin, solution eh. Di ba? Pero dahil maganda yung anagram ng Salome Salvi tsaka solve sa mali, Salve. Solve. pinilit niyang Salome. itawid yun. Pero Sa pwede mali. naman niya sanang ibahin yung Sa setup mali, nun yung Salome. para pumasok. Tapos, Pwede niya gamitin yung isang meaning ng solve. solve eh, na solve. Solve. Solve goods sa mali. No, good sa mali. Oh. Okay. Depende na sa judge yun. Oh, pero yun nga, dahil live mo siya i-judge, parang, uy, Salome Salvi, solve sa mali, ang lupit nun ah. Scorean mo na siya agad eh, pag live eh. Kaya iba talaga pag ina-analyze mo. Oh. Solve sa mali. Habang ito solve sa ama pero walang dinuratong maganda. Yun, ginamit na niya. Ulo pa umasta. Walang bars tapos galit, ganyan pagpalubat na. Kilala kita hoy, alam ko Bars. kulay mo aber. Sa mahina na apoy na may asul tsaka kahel. Humahardcore ka pa boy, todo brutal kumarakter. Kakagamit yan ng foil, kaya metal kung pumapel. Pero sa uprising, iniiro. Oil metal. Ito eh. Shabu bars. Metal kung pumapel, foil. Okay. Oh, kasi ano yun, di ba? Lightest metal yung Aluminum. aluminum. Metal ko. na may asul tsaka kahel. Humahardcore ka pa boy, todo brutal kumarakter. Kakagamit yan ng foil, kaya metal kung pumapel. Pero sa uprising, iniirog. Dun sa incheck siya humihimod. Si Enigma, Yari si tinututer, Arik. todo sip-sip sa binibilog. Ano, Mr. Agos ng tuyong ilog? Di ka na uuhaw? Agos ng tuyong ilog? Si Mot. Di pa ba Si Mot, mahilig siya mag-drug reference eh. Kasi meron siyang album na Drug. Panalo Ka Sa. Yung title. Tapos parang yung buong theme is like about shabu, drugs. Pero hindi nagda-drug si Mot. Parang yun lang yung siguro yung environment na kinalakihan niya. Kaya yun yung mga terms na nagagamit niya and doon niya inaangkla yung mga ng project niya. Nakikita mo dito eh, di ba? Kung paano niya ginagamit yung mga salita na parang normal lang sa kanya. Siyempre, pag sa mga taong wala namang alam doon, ano yung sinasabi niya, di ba? Pero yun, observation ko lang din dito. Parang medyo heavy yung drug references niya dito. Si Enigma, tinututer, todo sip-sip sa binibilog. Ano, Mr. Agos ng tuyong ilog? Di ka na uuhaw? Agos ng tuyong ilog? Hindi pa ba pumukaw? Talagang matutuyo yung ilog pag yung bangka mo tumutunaw. Paraphernalia bars. Pinalalaman ka pang walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. O sakto yan sa storyline. Huwag kayong ma-horrify.
Ganyan talaga mga bata kung ano-ano minomodify. Yan ba pagyayabang mo, Ralph? Na sa disenyo ng iba, ikaw ang nag-udyo. Pumalpak ka nga sa Lance na nagpakitang masubok. Nasa finals na rin yung patat ang masakit pa sa loob. Lahat yan di mo matanggap kapag hirap ka lumunok. Kaya may pitik ka ba sa utak? Sige, porte mo na yan. Bilang dating tulak, aminado ka naman. Alam mo yung kalakaran, pinipitik lang talaga kapag konti yung laman. Mot, round two. Pinipitik pag konti yun naman, double meaning. Okay. Parang puro drugs yung niya dito, no? Majority ng second half ng second round niya. Pero most talaga ng like mga works ni Mot, may ganong Yung album niya, puro ganun yung yung topic, mga titles, parang may connection dun sa Siguro dahil din sa, 'di ba, taga Cavite siya. Tapos, 'di ba, hindi ko alam kung merong ang Cavite, meron siyang reputasyon na meron, for sure. 'di ba? May reputasyon siya na ganun. So, kaya siguro yun yung napili ni Mot na dahil syempre kung tagasan ka, yun yung unang magko-connect sa music mo eh. So, pinapakita niya rin na ito yung brand nung kumbaga street rap talaga ako. Yung meron akong street smart ako, alam ko yung mga termino na to. Oo. Pero personally hindi ganun si Mot pagkakilala ko. Andun lang siya, he just grew up in that environment. Pero hindi naman sa lahat ng laban niya may ganun siyang reference. Hindi, feeling ko dito lang kay Sayad. Dito lang siya. Nga siya less accessible siya sa usual Mot na napapanood ko dito eh. Ikaw, alam ko, ka rin, di ba? Marami ka na rin napanood na laban ni Mot. Iniisip ko kung may connect ba yun sa standing niya rin eh. Kasi if ever, let's say, matalo nga siya, tapos parang inatakan niya kasing kalaban na gumagaling sila dahil meron silang ganito. Nasasolve ba nila yung problema nila kasi meron silang ganito. Yun lang naman ako. Medyo malayo eh. Medyo malayo. Parang low reach talaga siya. Oo. Pero syempre kung let's say matalo man siya dyan, yun yung inangulo niya na parang Pwede. Pwedeng nasa, rin niya rin yun, nasa back of his head yun. Like, maliban dun sa mga wordplay niya, mga anagrams niya. Second round para sa'yo. kumbaga, second round si Motto. Mot, no? Maganda yung performance niya. Bukod sa suntok, yung kay Sayad, dami niyang stumble. Stumble, tsaka hindi niya natalo yung round 1 niya rin eh. Actually, yung bawala isa, no? Usually, kapag nagpe-perform ka na, dapat may hihigitan mo rin yung mga rounds mo kasi nag-e-expect na sila. Nag-e-expect na dun sila. sa una mo round. Kaya laging pag mag-prepare ka ng 3 rounds, usually may isang round dyan na laylay eh. Na yun yung weakest eh. So, dapat magaling ka rin kung saan mo ipipwesto eh. Halimbawa, ito si Mot, usually round 2 nila nilalagay eh. Like most of the MCs na napapanood ko, yung mahina nilang round, yung round 2. Kasi yung round 1, yun yung unang maririnig. Yung round 3 naman yun yung huli. Usually yung gitna, makakalimutan lang eh. Pero, alam ko, nabanggit ko na to sa ibang reviews. Ginagawa ko kung yung round 2 ko yung pinakamahina, ini-improve ko yun. Halimbawa, Para walang butas. para walang butas, kumbaga, gagawin ko pinakamalakas tuloy yung round 2. Na, halimbawa, alam kong, conscious effort siya na ilalagay ko dito yung weakest round ko, pero itong round 2 na to, open to hanggang sa day ng battle, i-edit ko to. Hanggang sa pumantay dun sa Gets. round 1 ang round 3. Yeah, agree ako dun, round 2 kay Mot yun. Si Mot. Tingnan natin round 3. Bakit masyado kang iyakin? Ganyan ka ba tumodo? Para ba mapatahan, kailangan na bigyan ka ng lobo? Sige, baliktarin mo yung pantig tapos sumigaw ka ng saklolo! Hindi, walang tataga sa'yo. Bakit masyado ka nervyoso? At nagbuhaan yung balat, naglitawan yung karne, nagsisirit yung dugo, ang mga pangloob niya na parte ay baliktad pala lahat. Kaya pala ang gumanat may sumpong, tamang tumatae sa bibig at kumakain sa tumpong. Na siyang
Uri ng problemang di na para malutas. Nasa, wisyo ka ba iho o masyado kang gubas? Tsansa, mong mga higit, sige ipilit mo ungas, asa! Yan yung mga letrang inumit mo nung binaliktad mo yung Tomas. Ang tumatak sa'yo yung estilo. Hindi naman Asa, yun yung mga letrang inumit mo, binaligtad mo yung Tomas. Dahil Asa, mot, inumit. dahil mot lang yung kinuha niya, tama ba? Asa, Tomas. Kulang eh. Asa, Tomas. kulang ng A eh. Tomas. Kulang. Baka may iba pa siyang... Actually, pag ganyan, yung mga anagram, pag on the spot, hindi mo na siya ma-fact check eh. Kung, Yung mga papakinggan eh. oo, kasi alangan naman yung sunod niya na linya, hindi mo na i-judge, di ba? Kaya ano rin eh, risky rin tong ganitong ano eh. Estilo. Ganitong style eh. Ano sila eh, pareho nilang mini-mirror yung style ng each other. Nagpa 4-bar setup sila na one rhyme scheme. Sinasabi niya ito, baliktaran yung ano niya dito eh, yung angulo. Pero parang sinabi niya na rin kanina yun eh, no? Actually, nag-attempt din siya magbalik para nung second round. Di ba? Parang hindi lang naging successful yung second round niya eh. Pero ganito rin yung approach niya dito eh. Ibang ano lang, ibang way. tsansa, mong mga higit, sige ipilit mo ungas, asa! Yan yung mga letrang inumit mo nung binaliktad mo yung Tomas. Asa, inamit mo yung asa, Tomas. Ang tumatak sa'yo yung estilo, hindi naman yung sinasabi. Kaya paramihan ng ambag, di na para pang atake. Umaaraw, gumagabi, oo, lahat bumabalanse yung mga binabaliktad mo, usang bumabalik sa dati. Kaya yung pamamayagpag mo, dapat nangaatang maputol ng ganap Nawala na dito si Mot, eh. mga bagong sibol. Wala nang reaction yung Sasalubong crowd sa ng kanya. tiyagong Yung mga pag naririnig ko si Sai na gumagamit mga salitang yaong. Di ba? Parang yung yung niya, yaong eh. Na Yaong. parang Yun ba nasa- yung original word nun? Yaong? Yung? Parang. Oo nga. Oo. Parang, Yung, yan, yaong. yaon. Parang narinig ko siya sa Yaon. mga ano eh, lumang Tagalog. Di ba? Or Yes, sa mga totoo. misa. Mga Yaong ano ng Panginoon, Yahweh, di ba? O yan sa ano, sa kanta na Tunay na Baliw, di ba? Yaong bang sinilang, di ba? Tunay na yung pala baliw. yun. Di ba? Parang Yaon, totoo. So, kaya na-contract siya na to yung. yung. Mm, Yaong. Yung. Oo nga. no? mo dapat nangaatang maputol ng ganap makausbong yaong mga bagong sibol. Yaong bagong Sasalubong sibol. ng tagundong Mga lumang word. tumutol tong umisang taon na barasang taon din abuburol. Sa kanyang isip, ano to? Nagkamali siya ng tansya. Anak ka ng putang ina mo. Puro ka amba. Wala ka ng Freestyle na chance sa yan. Ginoo. Wala ka ng salba, kaya pala may biyak siya sa noo. Laglaga ng barya. Lagayan ng abuloy nitong baliktaran magtaray. Kung susumahin, ibubuod. Ano bang naging lagay? Nag-unat siya mag-isa, tapos nainggan yung sumabay? Hindi. Nagsulap, nagkabisa, nag-ensayo, namatay! Hindi siya kinakagat. Ano, ng biglang crowd. nasunog na yung papel mong pinalapad? Pabalbal o popormalin? Sige, Wala simulan rin, na nawala tong na siya sa ano ibabad. mula nung Mahal ba yung ano siya ticket sa o round 2 eh. nasulit yung binayad? Galing nun, pabalbal o popormalin. Pabalbal. Tapos ibabad. Di ba yung ano, balbal, ano, like slang. Or ano, Formal. formal. Tapos formalin, ibababad. Yeah. Okay yun. Ano, biglang nasunog na yung papel mong pinalapad? Pabalbal o popormalin? Sige, simulan na tong ibabad. Mahal ba yung ticket o nasulit yung binayad? A pricing ilustrado, kami nga pala si Sayad. Kami nga pala si Sayad. Parang galing nung tagline niya na rin na yun eh, na parang may multiple personality ako. Kami si Sayad. Kami si Sai. Pinangatawanan. Ano, sino gusto mo mauna magbigay ng ano? Sa round, Ang hirap, anong strongest round ni Sayad para sa'yo? yung walang talaga yung... Agree. Round 1 yung strongest. Parang ang hirap niya nakapitan.
kahit even yung crowd, parang hindi na sila makareact kasi parang nagbabato siya ng mga fragments ng mga linya niya Na hindi buo. na hindi nabubuo yung thought kasi Yung thought, oo. Yep. putol-putol. Tsaka parang wala ng conviction. Kumbaga, hindi na yung... Pati yung pace niya, no? Hindi na convincing. Kasi yun nga, yun yung estilo niya eh. The feeling ko pag nagfo-fall flat or hindi siya nakakuha ng reaction, ako rin as an MC, pag ganun, iba yung ano niya eh, iba yung epekto niya sa confidence mo eh. Kaya yung iba, pag ini-expect nila na, ito, dalanding tong punchline na ito, tapos walang pumalakpak, minsan nagchuchoke sila eh. And sa kabila, ganun din eh. Pag pinalakpakan sila, nagchuchoke din sila kasi nagde-dwell sila dun sa moment eh. Kaya dapat talagang before mo patapusin yung line mo, nakakasana yung next 3 lines, 4 lines mo eh. Hindi ka pwedeng, parang doon mo dadamahin yung saya or yung disappointment. Kasi pwede mo naman siyang panoorin sa video eh. Minsan kasi hindi mo mapipigilan, lalo pag first time mong napalakpakan. Yes. Wow, parang galing ko pala. Tapos nakalimutan mo na yung sunod mong line. O kaya ganun din, pag hindi sila pumalakpak, parang, tangina, hindi sila pumalakpak ah. So yun na, nag-stay ka na rin doon, hindi mo na rin maano yung sunod mo na line. Medyo mahirap siya. Kasi iba, parang sinasakyan nila yung hype eh. Pag pinalakpakan sila, siyempre sakyan mo yung hype. Para yung mga tao, lalo silang, kumbaga... Tsaka nakuha mo yung yung gusto nilang pace. Dahil sa kung ano rin yung lakas ng palakpak nila, parang, gusto nyo pala yan. Sige, kikip ko yung pace na yan. Pero dahil wala nagre-react, hindi na niya alam kung saan niya dadalhin yung speed, yung volume, na parang groggy na sa boxing, na parang nahihilo ka na. Ano gagawin ko? Bato na I'll just try to survive this round na lang. Ganun nga yung na-feel ko kay sa round. Sinasalba niya. Hindi naman to yung weakest. Feeling ko yung round 2 yung weakest eh, dahil sa mga stutter. Round 2. Dito man nag-fall flat lang sa medyo naka-angkla sa writing bandang yung gitna. niya. Kasi may mga magaganda siya, yung formalin, yung verbal. pero part siya ng setup eh, hindi siya part nung mismong suntok eh. Oo. Yun. Tapos, nagulat lang din ako kasi usually nililikod niya yung tagline. Yung tagline, dinagdagan niya, no? Dinagdagan niya. Hindi ko alam kung deliberate. Or baka kinabahan siya na, puta, mukhang di na magre-react, idugtungan ko ng iba, no? Minsan kasi feeling ko, ako personally, feeling ko hindi naman ako sobrang well-versed. Pero feeling ko may moments na pagja-jumble ng mga MCs yung mga linya nila. Totoo. Tapos, skill din na kahit ma-jumble nila, matutuloy nila yung mga linya. Kasi yung pattern niya, ganun yung ginawa niya eh. So medyo taken aback din ako, nagulat ako na pinasok niya yun. Baka yun, no? Parang on the spot na decision. Iba rin yun eh, mag-e-edit ka on the spot, na lalo na pag feeling mo ma-overtime ka na. Yeah, tingin ko nga posibleng dahil nga estimated din siguro ni Sayad yung oras niya. Ito sa 2:22, nagtapos yata siya sa mga 2:18 eh. So tingin ko hindi niya rin tingin ko tansyado niya din yung oras na hindi pa umabot sa 2 minutes, kaya siguro nilagyan niya ng panibagong Tapos may tatanggalin ka ng mga parts, tapos itatalon mo. yung Iba din yun panibagong Maliban sa freestyle, iba pa rin lines, yun eh. dinagdagan niya ng Mga lines linya para na hindi feeling masyadong mo yung malalakas. kulangin din sa Papasok mo oras. na. Ipapasok mo Parang na. Hindi mo na tingin ko matandaan yung sakto-sakto iba. lang itong Kahit medyo yung na ginawa siya. niya. Nangyayari din sa akin yun, kaya nga hindi ko inano na rigid yung pagkakasulat mo for miracles. Alam mo yun, parang baka pwede may magawa dito na on the spot na rebuttal or on the spot decision making na idadagdag mo doon na mismo on the spot na nakita mo lang doon mga freestyle. Para mas magmukhang siya. It helps talaga na praktisado ka. Kumbaga yung pyesa mo, kabisado mo at heart na parang Yeah, na parang extension na siya ng body mo. Na kahit batuhin ka, may babalik mo pa rin sa kung saan kung yung saan linya ka, mo. May dadagdag ka man, kaya mo pa rin bumalik dun sa linya mo. Parang Dati naalala ko pa, pag gigising ako, rarap agad ako eh. Pag may battle ako, tinatry kong i-rap yung ko ng half conscious. Yung kakagising mo pa lang. Tapos rarapin mo yung pag may battle ako dati, rarapin ko yung 3 rounds. Nang wala pa ako sa wisyo. So para pag
alam mo, parang Okay, weights siya practice eh. yan eh. Oo. Kung ba parang, parang yun nga. Solid yun ah. Or pag may ginagawa ko rin yun ng tinatry kong i-multitask na nagra-rap ako habang may kausap or may ginagawa ako, nag-NBA ako. Doon mo kasi malalaman na alam mo na yung piyesa. Tsaka pag ginawa mo yun na yun lang yung ginagawa mo, sobrang confident mo na dahil ginagawa mo ngayon na may iba kang ginagawa eh. So ganun yung parang ano ko sa kanya, approach ko sa kanya pag nag-prepare ako. Parang to the point na para maging muscle memory na siya. Oo, muscle memory na lang siya. Na parang kaya mo na siyang ganyanin yung line. At hindi mo siya kinakabisado robotically nga. Parang medyo parang scenes na siya sa palabas. Na parang, round 1, ito, papahiya kita na ganito. Round 2, ito yung mga laman niya. So, minsan yung rhymes na lang din yung iniisip ko eh. Na yung mga gitna, minsan freestyle na lang siya eh. Ano ba, kung gitna siya, ang word, may word ka na papatayin kita, minsan mabiiba siya na papaslangin. Parang dahil yung rhyme na lang yung talagang constant dun eh. Yes, Kasi yung iba dun, pwede mo namang baguhin eh. Lalo na kung may nabago sa suot niya or sa ano niya. Parang dapat na ano siya eh, editable siya anytime eh. Malaking ano yun, factor. Mm. Magic. Ano, round 3 tayo ni Mot. Mot. Para masaya na siya. Alam So na. sana mag-rebat pa. Yun. Para sa mga linya mong hinatid. Kaso sobrang hina lahat, wala akong mabalik. Di ba kilalang galit to sa komedya? Sa di malaman na motibo? Pero madalas maaktuhan sa video. Yung tawa niya bukang-buka kapag may joke na nasulido. Oh, galit ka nga ba sa komedya dahil sa lungat sa iyong estilo? O galit ka dahil sa komedya natuklasan namin yung sungki mo? Kitang-kita yung sungki mo lalo na pag sumisigaw. At di naman sa hater. Pero parang ad sa flip-top video, lumilitaw pag may haymaker. Kaya pala proud na proud sa kanya si Ari kahit sa ngiti lang daanin. Tang ina may sayad tayo sa flip-top, panis siyang pangil sa pangil. Tingnan mo kinagat, tinalakay ko lang sungki mo. Lost thread na daw yung utak. Ayan, lumabas nga yung tornilyo. Hindi. Seryoso. Saludo kay Sayad. Batch 1. Hanggang ngayon, nandito pa. Habang ako pumahinga, ito palag pa rin kahit edad pang tito na. Kaso ang insultong di mo napansin, yung mga tao kumbinsido na uubos na daw yung magagaling sa panahong aktibo ka. Galing Ako nun, no? bihira lang bumatil. Ang galing nung pagkagamit niya nung na. Kumbinsido ka, kumbinsido na, uubos. Tumawid Hindi yung na line. sa isang line. Oh, akala ko inulit niya yung na eh. Pero tawid pala siya dun sa ano eh. Edad pa rin kahit edad pang tito na. Tito na. Kaso ang insultong di mo napansin, yung mga tao kumbinsido na uubos na daw yung magagaling sa panahong aktibo ka. Galing. Ako bihira lang bumatil, pero mga taong yan excited. To naging uprising lang, kala mo sino nang entitled. Stilong one-dimensional, weirdo, galawan mo, retarded. Di ba alagad ka ng batas, pues sumunod ka sa retirement? Kasi out of shape ka na sa game kahit itanong mo pa sa judges. Wala kang makukuhang edge kung kalaban mo well-rounded. Habang ito, bukang Edge, bibig, well-rounded. may ginaw at may nginig. Umaastang kilabot, bumabadboy na pilit. Tanga hinihintay ka lang matapos, kakaumay marinig. Yung akala mo nginig ng takot, yun ay kuyakoy ng inip. Kaya bumalik ka sa normal, baka matodas ka dyan. Huwag kang piling immortal, pamatay oras ka lang. Kasi yung ulo nitong sintu-sinto, puro intrusive thoughts yung laman. Galing nun. Kung wala kang papakitang Kasi matino, yung ulo Nagagaling nitong ako sa mga ganun sinto-sinto. na rhyme. Yung Tagalog, i-rhyme mo sa English. Sintu-sinto, intrusive thoughts. Galing eh, di ba? Solid yun. Gandang rhyme nun. Tsaka minsan kasi parang, immortal, pamatay. siguro ano rin, mahalaga yung pagbigkas. Oo. Kasi kung babigkasin mo siya in a way na English talaga. Intrusive hindi- thoughts. hindi, ang pangit eh. Sintu-sinto. Pero yung ginagamit Sinto-sinto. siya, maganda nga yung gano'n. Pero ikaw ba okay ka sa mga parang code mixing? Like parang Yeah. hindi ang goods na Oo, okay siya. Lalo na ngayon dahil naubos na yung ano eh, Tagalog to Tagalog rhymes eh. Sa tagal na ng rap, battle rap, dami, sa dami na ng rap battles.
alam mo yun, nakakainis na makarinig Saturated ng na. irarhyme yung gupit sa lupit, yung Gets. love sa dove. Kailangan mo ng maging, Creative. tawag dito, inventive pagdating sa, kaya nga, kung English to English, doon ako pinaka hindi impressed. Kasi minsan ninanakaw lang nila sa mga ibang mga rap song or mga ibang battle sa ibang bansa. Tagalog yung simula, tapos biglang yung dulo, English. Pero cheat code na nila, alam mo yun, parang, kaya siguro sa iba, sa mga unang makarinig, parang, ang galing nun ah. Pero pag seasoned writer ka, yun nga, alam mo na, oy, ginamitan to ng rhyme zone, or ninakaw niya to. Lalo ako, syempre, talagang todo fan ako ng battle rap, like globally. Tapos, ako ng rhymes. So, alam ko na pag, rhyme na yun, ginamit na ni ganito yan, ni ganyan. Matutunugan mo agad. Oo. Tapos pag Tagalog sa Tagalog naman, Kakasawa halos na. naubos na rin. So, Yes. yan yung mga ganyan, sintu-sinto, intrusive thoughts. Sa more original. O parang alam mo na, siya parang siyang fingerprint, na parang ikaw lang may ganun eh. Yep. Diba dati, nirhyme ko yung may sayad ng konti sa messianic complex. So, alam mo, hindi siya uulitin ng kahit sino na alam mo na sa'yo lang siya manggagaling dahil sino magra-rhyme ng Tagalog sa English na ganun yung diba? Kakaumay marinig. Yung akala mong nginig ng takot, yun ay kuyakoy ng inip. Kaya bumalik ka sa normal, baka matodas ka dyan. Huwag kang piling immortal, pamatay oras ka lang. Kasi yung ulo nitong sintu-sinto, puro intrusive thoughts yung laman. Kung wala kang papakitang matino, huminto ka na dyan. Sa 25 nilaro, 13 yung binigong labanan. Pwes wala nang nakakalitong bilangan. Gagawin ko ng 14, total, 7-7 ka naman. At last, Solid. paumanhin sa ating batuhan. Pati yung pagkasulat, yung structure ng rhymes, sound yung niya, Ganda. yung Tumatatak yung rhymes, pati yung linya na linya, dumadating. yung sinasabi rin. Tsaka maraming parang punto, hindi lang sa rhyme, sa mismong point niya, pati sa sa mga ginagamit niyang tayutay, mga poetic devices. Yung Pito-pito. bilangan. Gagawin ko ng 14, total, 7-7 ka naman. At last, paumanhin sa ating batuhan. Tanggapin ng matutunang. Pagtapos ko pagbukaing, hindi ka hayop sa galing, tsaka ka lang matatauhan, kaya buka! Iga! Sa... Di, paaliwalas yung latag. Payapa ang pagpanaw, isasaradong banayad. At ako yung batang hahakbang, pero aatras din yung lakad. Tsaka ako pagtatatadyakan para lang ipaalam na ang malas ng sayad. Damn. Ano ba yun? Pamahiin ba yun? Yung Yes, tahakbang yung for sure. pabaong? Yeah. Malas yung Yes, yung pamahiin. alam ko pag kinahakbangan yung tao. Para hindi alam matakot kong pamahiin yung din bata. yung- Hindi ka natatangkad. Hindi yung tatangkad tao. eh. Oo. Pero ulit nga natin, may sinabi siya kasi hakban yung kabaong. I think tapos parang aatras. parang Ang hahakbang, pero aatras din yung lakad. Tsaka ako pagtatatadyakan, di ba parang yung bata pag yung bata iyaano mo doon sa kabaw parang hindi siya matakot, di ba? Ganun yung parang hindi matakot yung bata sa mga para ganun. lang ipaalam na ang malas ng sayad. Yung malas, yung sayad. Siguro inano niya lang, pinarody niya yung yung buka, higa, sara, di ba? Kasi hindi ginamit ni Sayad eh. Iba-iba yung Usually, tagline niya yun dito yung- eh. Oo. Malas yung sayad. Wala siya eh. My brain is not braining right now eh. Meron ka ba mapiga doon? Yung malas yung sayad kasi nga si sayad is nasa kabaong. Para sa akin sarili kong siguro nagre-reach lang ako dahil nga siya yung bata. Siya yung bata na humakbang doon sa kabaong ni Sayad. So dahil nga pinagtatsadyakan, parang sinasabi ni Mot na yung pagsayad ng paa niya, malas yung sayad. Kumbaga pagka yung, di ba nga na dahil nga
naapakan niya, pinagtatadyakan niya. Parang yung paglapat ba ng paa niya doon sa kabaong is malas. Parang sa tingin ko ganun eh. Pero dahil nga yung sa kabaong si Sayad, parang minalas, kumbaga napakamalas naman ni Sayad. Dahil nga si Sayad yung nasa kabaong. Yeah. Para sa akin yun. Laro. Long reach din. Pero parang, di ba kasi hakbang. Instead na hakbang, hindi pag hakbang, hindi siya magta-touch. So, yung pinagtatadyakan niya kasi yun yung Sayad, doon na sa sayad. Yes. Pareho kami ni Medyo- Pablo. Medyo ano eh, kailangan mo pang i-explain eh. No? Kailangan mo pang... At ang hahakbang, pero aatras din yung lakad. Tsaka ako pag tatatadyakan Ayun. para lang ipaalam na ang malas ng Sayad. Pero ba't malas? Bakit malas, no? Ba't kaya malas yung ginamit niya na word? malas yung side meaning. Dahil sa dahil pagkasayad. pamahiin na gano'n. Na bawal hakbangan yung kabaong. May ganun ba na pamahiin? Alam ko yung ano yata eh, parang pag may nakasalubong kang kabaong, or may funeral, parang, yung may mga babato ng barya. Dati may nakikita ako nun eh. Di ko alam kung nangyayari pa yun ngayon eh, pero parang weirdo nga na tradisyon yun eh, na parang pag may Babato ng barya. nakita kang karo sa daan, may nakita akong iba, binabato ng barya yung karo. Para saan daw yun? Hindi ko rin alam eh. Parang, pero bata pa ako, naalala ko lang. Pero usually kasi yung mga pumanaw, may hawak na barya. Ay, may hawak na barya na pera, di ba? Para sa iiwan niya na... Siguro yun. Kasi ano ba yung mga pamahiin sa kabaong? Yung sisiw, di ba? Pag-murder yung victim, may mga sisiw sa taas ng kabaong. Oo. Di ba? Ang Iba dami rin yun. pamahiin eh, iba-iba eh. Minsan naiiba na rin yung meaning dahil paulit-ulit na nangyayari. At saka translated siya through, parang napapasa siya through generations na rin eh, na nag-e-evolve eh, no? Nag-e-evolve. Maraming ganun. May mga pamahiin ka bang maano ka ba sa pamahiin? Hindi ako maano sa pamahiin eh. Pag nagsasabi ka ng lola ko na pamahiin, Di. ano di ka nalakit? So wala kang mga routine, mga ritual pag Ano Basta siguro banat pag lang. tabi-tabi puno, no? Tabi-tabi. Bukod dun, wala na eh. Nasanay lang ako ng bata, pero hindi ako naniniwala masyado sa mga pamahiin. Sa ngayon kasing yun, panahon, yung parang pamahiin hindi na yung siya akma Actually, hindi ko yung narinig yun eh, pamahiin. pero hindi ko alam kung yun yung... Google ko mamaya pag-uwi. Kung yun yung... Sa mga nakakaalam kung ano yung mga na-miss namin dito sa sinabi ni Mot. Parang comment hindi na nyo kasi sa baba. akma sa panahon natin Pero ngayon. i-judge namin siya base sa kung ano yung pagkakaintindi namin at kung ano yung naging apparent sa amin ng mga punto. Round 3. Paano kaya itong round 3? Ikaw, round 3. Ayoko impluwensyahan yung mo eh. Si Si Mot yung ano eh. Kasi parang Kay Mot nilaro ako. niya eh. Iba kasi yung nilaro niya eh. Pero at the same time, ang dami niyang techniques na inintroduce din. Katulad nga sinabi mo. Yung parang tumatagos yung word. Ano yun eh. Iba rin yun eh. Yung tumatawid yung Kay Mot rhyme. ako dito. Akala mo yung nasusunod na pala siya na bar. Na bar. Actually, ginagawa ko rin yun sa music. Merong awit na parang, alam mo yung mapa na kanta. Mapa. Parang, meron akong lyrics doon na, pag mag-alala, ipikit ang iyong mata, na, pahinga muna, ako nang baha, labis pa sa labis. Ako nang baha, labis pa. Parang nilagay ko Tumatawid siya, di ba? Maganda yun, Actually, advanced na technique yun sa writing, songwriting, sa mga bale. Hindi rin lahat kayang gawin yun effectively. Dapat iba rin, next level din yung syllable science mo dun di ba? Parang, meron pa iba yung parang last word nila ito. Pero may certain meaning din sila sa susunod. naiiba. Parang yung pag kinabit mo siya dito sa first part, iba yung meaning niya. Pero pag kinabit mo sa second part, Iba iba rin rin. Kumbaga, Solid yun eh. Kaya nagustuhan ko yung round ni Mot. Bukod sa nilaro niya, yung unang niyang angulo, yung ngipin ni Sayad. yung songke. Pero binanatan niya pa rin pagdating sa gitna hanggang sa dulo. Tapos Yep. Mot din medyo ako dito. naano lang ako doon sa last Round 1, line. Nga, Sayad. napaisip ako. 2-3 kay Mot. Nakbangan, Sayad. Pero overall, maganda yung performance niya sa third round. Nung kay Sayad, hindi na naging very effective yung third round. Yeah. Tingin mo, anong strongest round ni Mot doon?
Second? Pangalawa. No. Second, tapos sunod tong third, no? Three. Tapos weakest niya yung first. First. Sa tingin mo, tactic din yung ganun? Like, meron bang, kumbaga, talagang nilagay niya sa first round? Kasi nabanggit mo nga na, kailangan smart ka rin sa paglagay ng mga rounds mo, kung saan mo ilalagay. Oo. So, dapat tingnan mo rin yung kalaban mo kung ano yung tendency niya. Na, itong kalaban ko ba, tendency niya is maging pataas na parang first round, second round, third round yung malakas. Baka nga tactic kasi usually kapag first round, Malakas syempre, dapat bago ka tumungtong ng Malakas, stage, tas i-rehearse mo yan. So yung unang round, maaalala mo lahat. Oo, totoo. Pagdating ng second round, kung alam mo, in-anticipate mo na mag-choke yung kalaban mo, second and third round, tapos dun mo ilalabas yung mabibigat mong bara, mas lalo siyang Totoo. Mababaon. So baka possibly. Pwede. Kasama sa Kailangan tactics yan. Kasama siya sa tactics. Tsaka, syempre, pag may laban ka na ba, kakalabanin mo si Sayed, papanoorin mo talaga lahat ng battles niya. Makakabisado mo yung, niya. Saan siya nagkakamali. Kung ano yung mga lyrics na ginagamit niya palagi, kung paano siya magpwesto, and ano nga yung niya, tendency niya sa sequencing ng rounds. Si Sayed, parang siya round 1 niya yung malakas, tas hindi ko alam kung nag-dip siya sa round 2, tas hindi siya descending, hindi rin siya ascending eh. 'Di ba? Minsan kasi ganun eh. Parang round 1 tas round 2 mas malakas round 3. Yung iba kasi nilalagay yung mahina sa round 2 eh. Actually, malakas naman yung bara niya. Pero kasi, yun nga, sabi mo parte yun ng, ng performance niya, parte ng character niya. Kung hindi, performance pa rin talaga yung pag-rap battle eh. Kung hindi convincing sa akin, kung hindi ko hindi nawala yung karakter mo, habang binabanggit mo yung mga linya mo, hindi na siya rin nararamdaman na tao. Mahalaga rin para hindi lang puro sulat eh. Diba kung puro sulat lang, hindi nag-poetry contest na lang sana, di ba? Nagsulat na lang kayong libro, di ba? Lahat talaga siya eh, as in lahat eh. Kailangan mo siyang tingnan as a whole. Kaya ang hirap din mag-judge. Parang pag-judge ka, parang, grabe, ikaw yung... Lalo pag championship, no? Oo, ang hirap niya, bro. Hindi siya biro. Pero solid laban pa rin to para sa akin. Kasi malaman pa rin yung mga Yeah, solid. binato. Shout out kay Sayed at kay Mot. Tingnan natin yung yung scoring. Round 14, Sayat versus Mot. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ikli nung round 1 is At ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Mot. Yeah. Actually, hindi A-game na Mot yun eh. Kung si Sayed nag-effort pa siya ng konti dito, pwede niya matalo si... Actually, Di ba? kasi di ba, lagi ko nababanggit na maraming clips na napapanood ako ni Mot din sa TikTok. Yung mga malalakas niya talaga na round, yun kasi usually yung nagba-viral or yung nag-highlight. So ito nga, parang, okay. Iba na siya, pinanood mo siya ng buo eh, no? Titingnan mo rin siya as a whole din eh. Hindi lang din yung niya, yung mga moving parts niya. Titingnan mo rin siya pa-zoom out eh, na parang paano ba niya sinalansan, paano niya pinili yung round 1, round 2, round 3. Lalo siguro pag dikit yung laban, yun yung mabiging basehin mo. Gano'n niya katindi or gano'n kaganda yung pagkakalatag niya nung whole piece niya. 1, 2, 3. Yeah. Na-enjoy mo ba? Na-enjoy ko. I mean, ngayon lang ulit ako nalaman may kasama. Di ba? Usually, pag nanonood ako lang mag-isa eh. May chance kaya na si Pablo Masumbiyahe. sumali. So pretty updated ka rin sa mga sa mga battles na Nanonood din talaga na. pag nood ka sa Flip Top, pag bumatil ako ngayong December. Let's do it. Abangan natin yan. Abangan natin si Pablo sa Flip Top. Ano pa siya sa flip top? Yung oras, Kasi madalas hindi siya parang nasusunod eh. Hindi siya nasusunod. Pero kasi pag hindi mo nilagyan ng oras, wala na, magrarap. Si Shay, magrarap ng 10 minutes per round yan. Si Rafian, magrarap yan habang buhay. Kailangan mo talagang bigyan siya ng time limit, although hindi nasusunod. And ako rin kasi, hindi na ako fan ng long rounds eh. Kahit ako mismo battle rapper, minsan dragging na siya eh. Ang hirap na niyang i-judge. Minsan para ka ng nanonood ng misa.
Oo. Di ba? Dapat kasi ano eh, ewan ko, paulit-ulit ko yung sinasabi, pero mas fan ako ng 1-minute rounds eh. Kasi mabilis eh. Pagkatapos mo, time, ikaw na agad, bra. So pag lumalagpas ka sa oras, hindi na bilang yung mga suntok mo dun. Mahirap din eh. Mahirap din sabihin na gano'n eh. Kasi paano mo malalaman? Hindi ka naman robot para, uy, 2 minutes na. Yeah. Tatakpan ko na yung Totoo. tenga ko, di ba? Hindi naman eh. Minsan nandun sa after 2 minutes yung magagandang, Bara. oo. So, Oo. paano yun, di ba? Paano pag yun yung tumatak sa'yo? Di ba? Wala ka naman choice eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ito na, 2 minutes na. Paano masasabi rin na 2 minutes yun, eh meron pang crowd reaction. Yeah. Alam ka naman, Totoo i-stop naman. mo rin yung time mo. Totoo. Yes, totoo naman. Nakikita ko lang sa ibang laban na parang inaanggulo nila na lagpas ka na sa oras or hindi sumusunod, mandaraya, yung mga ganun. Oo. Parang Well, ano yun? Tactic din yun para ipaalala sa judge. na meron. Nabigyan siya ng minus na, mahaba yung round niya. Okay. Imbis sasabihin mo na ganun, kumbaga, passive-aggressively, kinalagay mo na sa verse mo na, judges! Kaya laging mga battle MC na dun sila, kinikater nila yung bars nila sa judges na, judges, makinig kayo Ako, 2 minutes lang. Parang pinapaalala nila. O kaya, 2-0 sasabihin. So ano mind games din siya Maliban dun sa mga preparasyon mo ng mga na material, pati yung ad-libs mo at kung paano mo gagawin on the spot lahat na pinaka-latest siya. Kasi yung sulat mo, yun lang yung karne, pero wala pa dun yung mga plato, kutsare. Ikaw pa Okay. pipili kung paano mo isusubo chopstick ba gagamitin mo? Sasalpak mo ba sa bibig? Kamay gamit? Pag dito sa break it down na to, parang na-realize ko nga na hindi talaga ako magba-battle rap. Iba siya, ibang Wala. mundo kahit pa Ayaw sabihin talaga. mo, Ayaw talaga ni Pablo. nagbabangga. Iba talaga. Hindi, tsaka, siguro, kaya mo bumatel talaga na ikaw yung ang tanong kasi, hindi lang ikaw yung magdi-dish out, magre-receive ka din Oo. And, syempre, sobrang sobrang sikat mo. Pag bumatel ka, isang Google Yeah. lang sa'yo, 3 rounds na Yun din yung yun yung parang disadvantage ng mga sikat Like, halimbawa, maraming gusto makita si Glock 9 na bumatel, pero hindi naman niya yung linya, hindi nag-freestyle si Glock. Pero, iba kasi, halimbawa si Eminem gusto makita ng mga tao bumatel. Pero yung disadvantage kasi is lahat excited i-battle siya Paano naman siya? 'Di ba hindi siya excited i-battle kung sino yung kabattle niya. Yeah. Kailangan yun Makes Kailangan sense naman. mutual yung excitement and respect yung sa isa't isa na mangyari yung battle Hindi pwedeng one-sided lang Yeah. Pinipili rin talaga yung match-up. Oo. Pinipili rin. Yan. So, yun. Sana na-enjoy nyo tong review namin, Mott vs. Sayad. Bago tayo magpaalam, pare, meron ka bang gustong i-promote or i-shout Yan, out? let's go. Floor is yours. Maraming salamat sa lahat ng manonood ng Break It Down. Quiz Loons, maraming salamat. Para sa mga nanonood ngayon, if gusto nyo ma-experience yung show namin, meron pa kaming last show, day 2 ng aming concert sa Philippine Arena yan. Konting-konti na lang yung ticket. Sana makabili kayo. Experience nyo lang. Subukan nyo muna bago nyo ayawan. SB19. Maraming salamat, Pablo, sa Let's go. papaunlak ng aking imbitasyon. Sana susunod sa studio naman tayo magkita. Ay, Yan! Yun. Gusto ko talaga Abangan mangyari. natin yan. meron Abangan natin yan, Looney. Talaga? Tsaka Pablo. Okay. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga Yeah. sumusubaybay sa Break It Down. Shoutout sa buong Flip Top. Mott, Sayad, SB19. Panoorin niyo yung Let's concert go. nila. Hanggang dito na lang. We out of here, boy!